Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Isa sa mga pinakakinaiinisan natin mula pa man noon sa tuwing manonood tayo sa telebisyon ay ang napakaraming mga commercials o patalastas na siyang mas nagpapatagal sa ating pinapanood. Madalas, bigla na lamang papasok ang napakaraming mga patalastas sa oras na nagiging kapanapanabik na ang isang palabas. Yung tipong kasagsagan na ng magagandang eksena at kaganapan sa palabas ay bigla tayong mabibitin ng dahil sa patalastas. Marami sa atin ang nauunsyami at nadidismaya na ang ilan ay halos batuhin ng telebisyon sa tuwing isisingit na ang mga patalastas na kung minsan ay mas mahaba pa kaysa sa mismong pinapanood na palabas. Wala naman tayong magagawa dahil madalas ay sa mga patalastas na ito kumikita ang mga network o ang programang iyong pinapanood. Kaya naman ang ibang ginagawa ng mga bata noon para malibang sa napakaraming mga patalastas, naghuhulaan silang mga magkakapatid sa mga patalastas at ang matatalo ay pipitikin. Sa ganoong paraan ay kahit paano'y naiibsan ang pagkaonsyami nila sa napakaraming mga patalastas at hindi nila namamalayan na tapos na pala ang mga ito. Pero hindi din naman maikakaila na maraming mga patalastas ang tumatak sa ating isipan na ang iba ay inabangan ng marami dahil halos naging series na din ang mga ito. Ang ilang mga patalastas noon, naglalabas ng series o kasunod na kwento na inaabangan naman ng marami sa atin. Bukod sa kwento ng pamilya ni Lumen at Lando sa patalastas na Surf, isa pa sa paulit-ulit nating napapanood na patalastas ay ang commercial ad naman ng pinturang Boysen, na kung saan mapapanood ng isang lalaki na nakakulong sa hindi malamang kadahilanan. Sa paglipas ng panahon ay patuloy ang lalaki na ito sa pagbibilang ng araw sa loob ng selda at umaasang balang araw ay makakalaya na siya habang kasabay ng pagpapalit ng pintura ng kulungan taon-taon. Siyempre, ang bidang pintura dito ay ang Boysen. Habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay. Hinding-hindi kukupas pag-ibig na tunay. Umaraw man o umulan, di sasablay. Pintado sa aking puso, pag-ibig na tunay. Boysen Acrotex, the paint that lasts a lifetime. Almost. Ang malaking katanungan ngayon ay kung naasan na nga ba ang lalaki na ito at kung nakalaya na ba ito sa kulungan. Natiyak kong mahaba-haba na ding panahon ang binuno nito sa piitan. Nasaan na kaya ito ngayon? Alam nyo ba na sa maniwala kayo at sa hindi, ang lalaki pala na ito na nakakulong ay nagngangalang Celso at may good news ako sa inyo. Dahil si Celso ay nakalaya na pala matapos ang ilang taon nitong pananatili sa loob ng kulungan. Dahil sa pagkahumaling ng mga manonood sa kwento na ito ni Celso sa naturang patalastas, ginawa nito ng Boysen ng skit at ito ang kanilang naging kwento. Celso, laya ka na. 20 taon kang nakulong. Sana huwag ka nang bumalik dito. Hindi na po. Hindi na po talaga. Dami na nagbago sa mundo. Buti ka pa, hindi ka nagbabago. Ay, salamat! Laya na rin ako! Sino ka? Ako si Jennifer, ang iyong genie. Mag-wish ka, Celso! Gusto kong bumata uli. Bumalik sa panahong 20 years ago. Yun lang ba? Masusunod! Eto ka. Bumata uli ako! Bakit nakakulong uli ako?
Bumalik ka ng 20 years ago. Kala ko makakalaya na ako. Celso, huwag malungkot. Mag-wish ka. Ayoko na mag-wish. Lagi palpak! Tanda na ako. Iba na ang mundo. Sana bumata uli ako. Hoy! Hoy! Bang iba yan! Hoy! Hoy! Huwag sabihin yan! Bumalik ka dito! Hoy! Uy, Celso, galit ka? Galit ka sa akin? Eh kasi dapat nakalaya na ako ngayon eh. O di mag-wish ka. O sige, ibalik mo ako doon sa araw ng paglaya ko. Yun lang ang gusto mo? Oo! Yun lang? Oo, pwede naman, di ba? Sige, masusunod. Salamat! Jennifer! Jennifer, asa ka na? Jennifer! Celso. Hi, Celso! I'm back! Wisit! Ba't ako tumanda uli? Di ba winish mo yan kanina? Oh, wag ka na malungkot. Mag-wish ka na lang ulit. Sige. Gusto ko makaalis dito. Liwanag yan, ha? Sige, saan mo gusto pumunta? Kahit saan. Basta kasama ko yung mga kaibigan ko. Yun lang? Masusunod! Jennifer! Jennifer! Bakit ako nandito? Celso! Dito na ako sa kabilang selda! Di ba sabi mo kahit saan basta kasama kaibigan mo? Pero hindi dito! Jennifer! Idedemanda kita! Mapakulong kita! Jennifer! Gusto ko na talagang mag-faint. Init! Makainit! Hi, Celso! Ano ba? Ang init-init, pinapainit mo ulo ko. Celso, huwag malungkot. Mag-wish ka. Mag-wish ako, ha? Sabi mo yan, ha? Gusto ko ng malamig na beer. Yun lang? Masusunod! Ha! Jenny! Ah! Ang sarap nito! Malamig na beer! Go! Ano to? Ano to? Okay na ba yung ganyang kadamong burn? Sabi ko, beer! Hindi beer! Ay, nako! Gusto ko na talagang mag-faint! Ah! Jennifer? Yes? Pwede ba ako mag-wish ulit? Ang wish ko ay bigyan mo ko ng maraming pera! Seryoso naman. Kaming mga genie, kinakapos rin kami. Wala na nga akong pambili ng load eh. Pero, may kaibigan ako. Yan. Pwede kanyang tulungan. Asan? Aladdin! Yes? Pwede mo ba kaming tulungan? Sa mga nagtatanong kung malaya na nga ba talaga si Celso, nasa YouTube channel ng Boysen ang buong series ng kwento ng buhay ni Celso. Pero sa totoong buhay, ang lalaki na orihinal na nasa commercial na ito ay si Salvador Dong Fajardo, na isinilang noong Agosto taong 1955 at siya ay nagmula sa Concepcion, probinsya ng Tarlac. Taong 1973 na makapagtapos siya ng high school sa St. Mary's Academy sa probinsya ng Pampanga. Matapos nito ay kumuha siya ng kursong Bachelor of Arts in Mass Communication sa Far Eastern University. Ang commercial artist na si Dong ay naging propesor sa Assumption College sa San Lazaro. Maliban sa commercial nitong Boysen kung saan gumanap siya bilang isang preso, ay napanood din natin siya sa patrastas naman ng Piatos kung saan siya ang naging tila isang rockstar nang itapat ng babayang piraso ng piatos sa kanyang ulo. Fabulous. Cutie.
Piatos. Never had it this good. Nakasama din pala niya ang batikang komedyante na si Michael V sa Selecta Sorbetes bilang isang sabungero naman na nagsabi ng Use Your Coconut. Ito ang kwento ng batang sorbetero. Masipag pero ice cream niya di sikat. Aanin ko pa pagkapogi ko kung ayaw nila sa ice cream ko. Anal, use your coconut. At dyan nagsimula ang New Selecta Pinoy Sorbetes. Coco milk ang dinagdag. Kaya naging mas malinamnam. Sa mga hindi nakakalam ay naging isa ding scriptwriter, freelance writer at direktor si Dong. Sa katunayan, siya ang direktor ng music video ng awiting Harana ng Apo Hiking Society. Sa mga nagtatanong kung nasaan na nga ba siya ngayon, nakakalungkot malaman na hindi na natin siya muling makikita pa sa ibang patalastas dahil namatay na pala ito noong pang taong 2012 sa edad lamang na 56 sa kanilang probinsya.